Inaprubahan ng lahat ng miyembro ng House Committee on Justice para pagbutuhan sa plenaryo ang committee report na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio. 55 out of 55 Justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Unanimously approved ng House Committee on Justice ang committee report sa probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Consolidated o pinagsama na ang dalawang impeachment complaints sa committee report na may grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office. Matatanda ang isinagawa ang clarificatory hearings noong April 14, 22 at 29, kung saan ilan sa mga inilatag sa mga pagdinig ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na dati umanong aide at bagman ni Vice President Duterte, ang mga misteryosong envelope at questionableng resibo, COA findings na nag-utos na ibalik ng bise ang 73 million pesos at 375 million pesos sa disallowances, ang ulat ng AMLAC patungkol sa 6.7 billion pesos sa mga transaksyon na dumaloy sa mga bank accounts ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Man Scarpio. Kaugnay nito, isiniwalat din sa pagdinig ang testimonya ni former Senator Sonny Trillanes na ang malaking bahagi umano ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa iligal na droga na tumutugma sa AMLAC record. At inilatag din ang mga ebidensya ng pagmumura, pagbabanta sa buhay at pangungontrata umano ng assassin ng Vice Presidente. Malayo pa, pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. Nagkaroon naman ng minor revisions o amendments sa nilalaman ng committee report. Naghain ng mosyon sina Representative Laila de Lima at Representative Chel Jokno na itama ang clerical at typographical errors sa committee report at motion to change in language para mas maging akma ang committee report sa articles of impeachment. Samantala, pinabulaan na naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Justice Committee Member Terry Ridon ang mga kumakalat na listahan patungkol sa pag-withdraw umano ng ilang mambabatas sa pagsuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bea Rodriguez? Wala kang congressman na Bea Rodriguez yung pangalan dito. Kinumpirma naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hindi siya makikiisa sa botohan ng impeachment sa plenaryo at iniiwasan niya ang maiugnay sa anumang political na kulay. Pero hiling niya na mabusisi ang non-declaration ng cash on hand at cash in bank sa SALE ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Carpio. Dadalhin na sa Committee on Rules ang committee report para sa order of business, tsaka ito pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo kung saan kinakailangang makuwang at least 1/3 na boto ng mga miyembro ng Kamara na pumapabor para maitransmit na ang articles of impeachment sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.